So, nagtapos tayo kanina sa question number 10. Pinaalala sa akin na wala akong tila ba direktibang sagot. Kung meron man ay medyo pang-general pa. So, nais kong balikan yung question number 10. Yung tanong niya ay may relation sa question number 5 about sa gawain ng mag-asawa at kung ang mag-asawa ba ay nagkakasala kung nagkasundo sila na wag munang magkaroon ng anak para hindi mahadlangan yung pakikinig sa gawain at pagdalo sa gawain. So, ang sagot ko ngayon ay, well, kung ang kasalanan ng pangangalunya at pakikiapid ay hindi po, mga mahal kong kapatid, hindi. Pero depende yun sa kalagayan ng lalaki kasi kung gaano nakatagal na hindi ito ginagawa, sabihin natin 5 years pataas, so kung ang dahilan ay wag masundan ng anak, merong nalalabag sa kalooban ng Panginoon. At ito ay yung layunin ng Diyos na magkaroon ng mga supling ang mga mag-asawa sapagkat ito'y biyaya at pagpapala. So, ang kailangan lang gawin ng mag-asawa ay ngayon na alam nyo na ito'y tila ba hindi ayon sa perpektong kalooban ng Diyos. So, kailangan lang magpakumbaba, humingi ng tawad sa Panginoon at sabihin, Lord, gaano man po kaganda, kabuti yung motibo namin ay hindi pa rin po pala ito ang sakdal mong kalooban. Sapagkat ang nais mo ay kami ay pagpalain at isa sa pagpapala na iginawad mo sa amin ay dapat magkaroon kami ng maraming mga anak. So, ang kagaya na nabanggit ni Brother Alex, may paraan ang Diyos, mga kapatid. At ang dahilan kasi kung minsan, kung bakit ayaw pang masundan ng anak, magkaroon ng maraming anak, yun nga, takot at ilang mga dahilan na, kumbaga, yung pagiging deprived, nagde-deprive, na sabi pa ng propeta, ito ay pagiging makasarili na kagustuhan. So, tulungan nawa tayo ng ating Panginoon. Okay. Ang oras natin ay 11:07 na, so tayo po ay tutungo sa question number 11. May tanong po ako tungkol sa ating Bible study. Bakit ang dami pong verse o verses na ginagamit sa Bible study? Bakit hindi po pwedeng mag-question and answer kami pong mga nakikinig, yamang ito naman po ay Bible study. So, depende po ito sa nagba-Bible study at sa topic na tinatalakay. Hindi naman po totally bawal na magkaroon ng question and answer sa panahon ng Bible study, kagaya ng ginagawa natin every Sunday. Kaya lang, kulang po yung oras natin. Kaya mas ini-encourage natin ang bawat kapatiran na kung merong tanong na nabuo, ay mag-question na lang ng personal after gawain para makasave po tayo ng oras. So, salamat na lang sa Panginoon sapagkat ngayon ay nagkaroon na tayo ng question and answer. Ngayon ay pangalawang pagkakataon na natin to na ginawa, kaya kung may mga tanong sa mga napakinggan, kanino man yung napakinggan, it's either sa labas o dito, kung meron kayong sariling kuro-kuro o prinsipyo na tila ba you are confused o kaya ay hindi ka pa settled sa bagay na narinig mo, then you can ask a question. So bakit hindi pwedeng magkaroon ng question and answer, yamang ito naman ay Bible study. So kulang lang po tayo ng oras, mga kapatid. At bakit maraming verses? Sabi ko nga, depende ito sa topic. Kung ang pagbabasa ng maraming verses ay nakakatulong naman para mas maintindihan natin yung tinatalakay na paksa, then so be it. So, minsan kinakausap ko din talaga yung mga mga kapatid na nagsishare na kagaya ng mga nakaraan na kung pare-parehas lang din naman yung verse, yung example ay pwede nating limitahan para yung oras ay sumakto. So, depende din kasi ito sa capacity nung nagtuturo o kaya nung nag-i-exhort. So, hindi rin natin masisisi kung yung kapatid ay gustong gumamit ng maraming mga talata para lang ma-emphasize niya yung gusto niyang maipaabot sa mga kapatiran. So, bakit maraming verse? Hindi naman po siguro nag-iisip yung ministro na para lang kayo ay mapagod, para lang kayo ay antukin o walang maintindihan. Ang pinakalayunin marahil
kahit sino man sa amin na magturo o mangaral, ay para higit nating mas maintindihan. Kung meron mang mga nauulit, well, intindihin din natin yung manggagawa. At ipag-pray natin na mas mapabuti yung ating mga pagtuturo at pangaral. So, okay po ba yun, mga mahal kong kapatid? Okay, question number 12 tayo. Di ba po laging sinasabi na magpasakop ang mga asawang babae sa asawang lalaki? Ano po ang pwedeng gawin ng babae kung ang asawang lalaki ang sanhi ng away at hindi na pakikinig ng isa't isa kapag may hindi na pagkakaintindihan? So kanina, yung isang tanong ay asawang hindi mananampalataya. Ngayon naman, parihas ito mananampalataya, marahil. Parihas sila believer, pero hindi pa rin maiwasang mag-away, hindi na nagkikibuan, hindi na nag-uusap, at hindi na pinapakinggan yung panig ng bawat isa, lalong-lalo sa panahon na meron ng tampuhan, meron ng namumuong sama ng loob, at lalong lumalaki yung problema. So ano daw ang dapat gawin ng isang babae? Ano ang dapat gawin ng isang babae kapag hindi na siya nakikinig sa kanyang asawang lalaki, at yung kanya namang asawang lalaki ay hindi na rin nakikinig sa kanya dahil nga hindi na sila nagkakaintindihan? So ang unang sagot, sabi ni Pedro, tinanong ko din si Regina kaninang umaga habang nag-aalmusal kami, sabi ko, Ma, anong ginagawa mo dati? Tumatahimik na lang ako. Yeah, so Sister Regina po yon. Kung tama ka, sister, gawin mo na lang na kung ano sinasabi ng scripture, manahimik ka, at ipag-pray mo yung asawa mo, ipakita mong tama ka sa paraan ng hindi pagsasalita. Kasi kahit gaano ka katama, kung ipipilit mo yung sarili mo, lalong-lalo kung matigas din ang pananalita mo at mayroong kalakasan, wala talagang magiging alternatibong mabuti yan, hindi makakatulong. So mas maganda pang pag-aanin yung sitwasyon, cool down muna, at ang babae, be in silent, then be in prayer. Magsalita ka ng mahinahon. At kung di kaya, talagang depende rin sa sukat mo, kung hindi ka pa malago, then ibulalas mo ang sama mo ng loob. Baka sakaling matauhan yung asawa mo talagang may mali din. Sister Matid, ganyan din kung minsan. Di ba si Sister Matid, bira po yan magsalita. Pero pag nagsalita naman yan, ako yung natatauhan. Yeah, kami po ay, yan yung experience namin. Marami akong nare-realize pag si Matid ay nagsalita din naman. Pero in a good way, mga kapatid. So, kung ang isang kapatid na babae ay hindi pa malago, at talagang sobrang sama ng loob mo, grabe na yung kinikim-kim, ilabas mo yan. Sabihin mo sa asawa mo na nahihirapan ka na, bakit ganyan, bakit ganito. Then, kapag nasabi mo na, manahimik ka na. At ang maganda, nasabi mo na lahat sa kanya at ipag-pray mo sa Panginoon na, Lord, kung tama po ako, tulungan po yung asawa ko na maintindihan niya yung mga bagay na sinabi ko. So yun lang, manahimik, manalangin, magpakumbaba at patuloy na magpasakop. Ipakita mo ang pagiging tama mo sa paraan ng pag-unawa mo sa iyong asawa. Pero kung yung babae hindi pa malago, then ibulalas mo para maintindihan niya at malaman niya kung ano yung nararamdaman mo. Okay po ba yun, mga kapatid? Okay. Question number 13. Ang mga babae po ba ay bawal mag-share ng salita ng Diyos? Kahit po nasa labas naman ng simbahan? Paano po kung malalayo ang mga kamag-anak o kapatid? Okay lang po ba yun kung iba't ibang mga denomination ang mga kamag-anak o kapatid? Ibig sabihin, kung ang sisharean ng nagtanong o kung sino man sa atin na babae, sister na may sisharean na pamilya, kamag-anak, kaibigan, kaya lang malayong lugar at sila naman ay hindi believers or message believers, sila ay nasa Roman Catholic Church, nasa born again. So, pwede ba silang sharean ng babae? Parang di po kasi namin nagagamit ang natutuhan namin kung hindi kami makakapag-share sa iba. So, pwede po bang mag-share ng salita ng Diyos ang mga babae sa labas? Pwede po, mga kapatid. Pwede kayong mag-share sa mga kababaihan din. Sa mga kabataan na mas ahid kayo, pwedeng sa lalaki. For example, matured ng isang sister, nanay na, pwede kang mag-share sa kabataan. Both brothers and sisters at sa mga matanda at dalaga ng mga kababaihan. Pero pag pinag-usapan ang mga kalalakihan, so doon tayo mag-iingat. Kasi believer man yan ng denomination o yan ay
ateista o hindi mananampalataya, sadyang ang mga lalaki ay ma-pride. So, medyo manganganib din ang mga sisters natin. So, ang kailangan na pwedeng gawin ng babae ay, lalo-lalo sa panahon natin na meron tayong social media, meron tayong channel, at ang tinutukoy mong gusto mong ma-share ay malayong lugar, nasa Manila, nasa ibang bansa, then pwede mong i-share yung mga pangangaral natin. Yung link ng YouTube natin, i-share mo sa kanila. Then kung magkakaroon ng pagkakataon na uuwi sila ng La Purisima, invite nyo dito sa church. O kaya naman sabihin nyo, kung merong simbahan yan, maghanap ka ng simbahan at ipag-pray natin sapagkat ang Diyos naman ang gagawa ng mga kaparaanan. Kung yan ay predestinado, yan ay maliligtas, ang Diyos po ang tatawag diyan. So kung pwedeng mag-share ba ang babae, pwede po. Pero limitado. Kung lalaki ang kanyang sisharean sa labas, hanggat maaari hindi sana. Pero kung hindi rin mapipigilan, Diyos naman po ang nakakaunawa, mga mahal kong kapatid. Pero may mga kanya-kanyang pamamaraan na mas makakabuti sa bawat isa, lalong-lalo na sa ating mga kababaihan. Okay po ba yun, mga kapatid? Okay? Okay, next question tayo. Question number 14. Pwede po bang mag-trim ng buhok ang isang sister? Okay lang din ba magpakulay ng buhok? Ibig sabihin, iba't ibang kulay, pula, puti, yellow, or gumamit ng blackening shampoo. So, ito naman ay blackening shampoo. Yung may mga may uban na, pwede ba silang magtugma ng itim? So, tatlo yung tanong. Pwede bang mag-trim? Pwede bang magpakulay? Ibig sabihin, yung mga uso ngayon, yung mga blondes. O kaya naman, ay yung may mga uban na, o kaya yung mga medyo dry yung buhok, pwede ba silang mag-blackening shampoo? Basahin natin ang quote ng prophet. May nagtanong na nito noong unang panahon. Question number 343. So yan ay 343 question. So medyo nahihirapan si Brother Branham na basahin yung question. Kaya sa paragraph 184 ito na. Ito yung pinakatanong. Inayusan niya yung pinakatanong. Itaas mo na, Sir Mary Ann. Ito yung pinakatanong. Maybe they mean this. Is it long hair any longer when they cut it in front? Sa Tagalog, masasabi pa rin bang mahaba ang buhok kung ang nasa harapan ay puputulan? Ibig sabihin, bangs. Merong bangs. So, sabi ng nagtanong, masasabi pa rin po bang pagiging mahaba ang buhok kapag nagkaroon ng bangs? Pag pinutulan yung nasa harap. Sabi ng prophet, not any longer. Hindi na daw po. They cut it off. See? But like the man that had the trousers, cut them off 3 times and still too short. But say, oh, that's what they're talking about. As I tease my little girl, she said, the blooms, I call them, bangs. Or whatever it is, across the front hair. Well, I imagine those kids that cutting their hair in front. Maybe your mother could tell you about that, see, if she wants you to do that way. I think it looked kind of a little bit like a woman was looking through the rear view mirror if she passed about 25 years old and wanted to cut them off in front like that. Looks like some little kid look on out here where you're going. Sees not where you've been, see? And now, but cutting the hair, I tell you this. I ain't got no scripture to say that you can cut so much of it and can't do that other. I haven't got no scripture for that. I couldn't tell you that, sister or brother, ever who it is. I say nothing. I say one thing. I wish. Now I know my kids has done that too. Rebecca and Sarah, I seen when they cut their hair off here in front and plait it in back here in the back and make these things across the front like this. Now, not holding them, see, no sir. To me, I wish they didn't even put a scissor on their hair at all. Ibig sabihin, ginawa din ito ni Rebecca, ni Sarah. Naranasan din nilang pumutol ng buhok, pero sabi ng propeta, kung siya lang talaga ang masusunod, hanggat maaari,
wala dapat kunting nalalapat sa buhok ng mga kababaihan. So kasama na doon yung tanong na pagtitrim, yung mga split ends at kung ano-ano pa. Sabi dito, I wouldn't know whether that be. I wouldn't think so. See? But when you get off, if you can, for you sisters, I just let it be the way the Lord made it. So kung yan ay ginawa ng Panginoon na ganyan, hayaan nyo lang na maging ganyan. And of course, I know woman wants to look pretty. So bakit nagkakaroon ng pagpuputol? Bakit kinakailangan galawin? Kasi nga, hindi kontento sa kanyang looks. Yun lang naman yun eh. Bakit nagpapaputol ng buhok? Bakit kailangan mag-trim? Sabi ng prophet, ang gusto kasi ay gumanda, maging maayos. That's nature. And that's what they should be. See? They should be that way. And so, that's fine. But, just don't otherwise like this. Don't look like the world. Don't pattern after the world. Things wrong. You want it cut off like that, but don't cut your hair now. If you got the braids hanging down or whatever it is in your hair, you leave it long. Don't cut it like it's going to look like the world. If you're just them little girls. Then, yan ay pang 343 question na ulit-ulit yan sa 368 question. Next. 368 question. It is wrong to trim the ends of the woman's hair, Sir Mary Ann? Next lang na quote. Punta ka sa 368. Ibaba mo. Sige. Doon na lang, kasi same lang yan. Yan. Sabi diyan, may nagtanong ulit, 368. Is it wrong to trim the ends of woman's hair? Sabi ng prophet, I believe we just went through that a few minutes ago. Ano ibig sabihin niya? Sinagot ko na yan. Binasa na natin yung 343 question. Iba lang yung tanong, is it wrong to trim the ends? Ibig sabihin yung mga dulo-dulo lang, mga split ends. Kung ano yung sinabi ng propeta, sasagot niya sa question 343, sabi niya, make it natural. Diba? Hanggat maaari, walang gunting na dapat lalapat sa buhok ng mga babae. Malinaw ba yun, mga kapatid? So sa nagtanong, yun po yung sagot natin. According to the prophet, bakit pwede po bang mag-trim? Hindi. About coloring, kasi may tanong din sa coloring. Brother Branham did not directly forbid women from coloring their hair in his sermons. However, his general teaching on women's appearance is strongly favored a natural, modest look that did not conform to the worldly passions. The core of his message was to avoid anything that would draw attention to a woman's physical appearance in a way that he considered immodest or worldly. Walang direkteba na sinabi ang propeta na bawal magpakulay, pero ang mga pagtuturo niya, mga mahal kong kapatid, make it natural. Kung ang Biblia ang pag-uusapan, ako nga, puti na rin po yung buko, gusto ko rin sana magpatugma, pero sabi kasi ng Bible, ang puting buhok ay kaluwalhatian nito. Di ba? Ibig sabihin, marami ka ng pinagdaanan sa buhay. Sabi ng scripture, sabi ni Haring Solomon, ang pagkakaroon ng puting buhok, it is your glory. Lalong-lalo sa mga matanda natin like Sister Regina. So, make it natural. Ibig sabihin, hanggat maaari, wag na nating pakialaman pa yung binigay ng Diyos. Kung yan ay kulay dilaw, tiling dilaw. Kung yan ay itim, manatiling itim. Kung yan ay puti na, panatilihing puti na lang. According to the prophet. Question number 15. Sa napakinggan kong pangangaral sa isang preacher, nabanggit niya na maaring maligtas ang kanyang kapag-anak o mahal sa buhay dahil sa isang kapamilya na mananampalataya. Ang tanong ko po ay, makakasama po ba sila sa pag-agaw o dadanasin muna nila ang Great Tribulation pero maliligtas sila? Actually, first time nating napakinggan yung ganitong parang ganyan ding senaryo kay Pastor Nestor, di ba? Yung gumawa ng mabuti sa bride, meron silang fart. Magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan. In the first place, walang hanggang buhay, meron silang beginning, pero magkakaroon sila ng walang ending.
So, sa napakinggan ng kung sino man ang tanong nito, maaari bang maligtas? Yes. Maliligtas sila at by predestination, kung yan ay nobya ni Kristo, tatanggap yan ng mensahe. At makakasama natin niya sa gawain. O kaya kung sa ibang church man yan, malalaman mo na lang na nagsisimba na yan sa message church. Pero kung hindi yan makakatanggap sa mensahe at hindi lalago sa iglesia, ligtas sila, pero tama, dadanasin nila ang tinatawag na Great Tribulation. Pero ligtas sila. Okay po ba yun, mga kapatid? Ligtas sila kung dahil sa kamag-anak na mananampalataya, ginawa ng mabuti, ang tawag dyan ay good to the bride. Yes, meron silang reward. At ang reward nila ay buhay na walang hanggan. Ligtas sila, mga kapatid. Pero kung hindi sila tatanggap sa mensahe, dadanasin nila ang Great Tribulation. Question number 16. Okay, Brother Alex, bigyan nyo ng microphone. Okay, follow up. Microphone. Tanong, follow up lang. Kasi yung gusto lang na maging malinaw, paano ba tatanggap ang mga kamag-anak, lalo na yung mga namatay na? Okay, sa mga namatay na. Oh, yeah. Okay, sa mga namatay naman, dalawa ang pwede nilang maging kaso. Kung hindi nila tinanggap ang mensahe sa panahon na ito na meron tayong propeta, kung sa henerasyong ito, 20th century at 21st century, sila namatay at hindi nila napakinggan ang mensahe, pwede ang maging kalagayan nila ay they are righteous. O kaya naman ay part pa rin sila ng foolish virgins, ligtas sila pero mararanasan nila ang tinatawag na dakilang kapigatian. Pero kung sa panahon ni Luther, ni Wesley at tinanggap nila ang sanctification, tinanggap nila ang justification sa panahon na yon at namatay sila na hindi na nila inabot ito, pwede silang maging parte ng nobya ni Kristo. So mali na po ba, Pay Alex? So pwede silang maging parte. Kung ang inabot nila ay justification, inabot nila ay sanctification, wala pang mensahe at namatay sila, pwede silang maging parte ng nobya. Pero kung sa panahong ito na meron ng mensahe, hindi nila narinig, namatay sila, at naging mabuti sila sa inyo, sa atin. So ang pwedeng category nila ay foolish virgins, no kaya ay righteous people, kung hindi nila napakinggan ang mensahe. Okay. So salamat, Brother Alex, sa follow-up na katanungan. Question number 16. 16. Di ba po merong tinatawag na disfellowship? Di ba po merong tinatawag na disfellowship in backslider? Ano po ang pagkakaiba nila? So sagutin natin ng isa-isa. Kanina kasi pinagsasama-sama natin kaya ang hirap tuloy. So unahin natin yung unang tanong. Parang yung ito may ilang tanong lahat. 4 na question mark. Di ba po merong tinatawag na disfellowship in backslider? Ang pagkakaiba nila? Ang na disfellowship ay backslider na yan. Pero ang pagkakaiba nila, yung na disfellowship, dating aktibo, na nakagawa ng pagkakamali, na hindi pinagsisihan, hindi nakinig sa payo, mas pinanigan niya yung nagawa niya at naging mapagmataas, i-disfellowship siya. Pero after niyang ma-disfellowship, backslider na siya. Ang backslider naman, kahit hindi na disfellowship, pag hindi na dumadalo ng gawain, biglang nawala, backslider na yan. Kung ilang linggo na yan na hindi umaten, 3 Sundays, 1 month, 2 months, automatic backslider na yan. Kahit nga merong nandito sa church mismo, pwedeng merong tinatawag na backslider in heart. So sabi dito, pwede po bang ma-disfellowship ang isang mananampalatayang nag-backslide? So yung kasi hindi pa natin ginawa. Halimbawa, yung biglang nag-backslide, bigla na lang nawala, para kay Sister Bibing. Nung nakaraan, nakumusta ko, si Ute, sabi ko, si Bibing? Andyan lang pala sa Iriga. So si Bibing, hindi na disfellowship. Dati siyang aktibo sa gawain, dati siyang nasa ministry ng backup, bigla na lang nawala. Backslider siya, pero hindi siya disfellowship. So, nag-backslide na, ini-disfellowship pa ba natin? Wala na, dinisfellowship na niya ang kanyang sarili. Yeah, she is both disfellowship and backslide. Hindi na ang church ang nag-disfellowship sa kanya. Siya mismo ang nag-disfellowship sa kanya.
Ano po ang kondisyon ng isang kapatid na bigla na lang pong nawala sa gawain? O kaya po ay lumayo at hindi na po nakakapagsimba? May tuturing po ba silang backslider? Yes. Yeah, automatic yan. Kung ang isang kapatid biglang nawala o kaya naman pumunta ng Maynila, pumunta ng ibang bansa at hindi nakakadalo ng gawain at hindi talaga nakakaalala na, may tuturing natin silang backslider. So malinaw ba mga mahal kong kapatid? Okay. Next question. Question number 17. Ang tanong ko po ay may kinalaman sa Ephesians 4:11 to 13. So hindi ko na po sinama yung 4:11-13, pero ang nandito, sabi dito, and He gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, and for the edifying of the body of Christ, till we all come in the unity of the faith, and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Naunawaan ko po na through the blood of Christ, we are perfect and sinless. Pero in reality, still we commit sins. Ito po ba ay maturity or sinless perfection? Yan ang unang tanong. Regarding sa Ephesians 4:11-13, yung tinatawag na perfecting of the saints. Yes, totoo na sa pamamagitan ng katubusan na ginawa ng ating Panginoon 2,000 years ago, sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo pinatawad na, lininis na, inaring ganap, pinabanal, at tinanggap natin ang buhay na naroon sa dugo. Yung tinatawag na earnest of our inheritance. Kaya sabi niya, in reality, still we commit sin. Yeah, of course. Dahil nasa laman pa tayo. So, ang tinutukoy dito ay maturity ba o talagang wala ng kasalanan? Yeah, kaya nga yung termino pong ginamit sa Ephesians, perfecting. Ibig sabihin, nasa proseso tayo. Actually, yung salitang perfecting yan ay dalawang salita sa Hebreo. Grego, nang ibig sabihin ay equipping at furnishing. Pag sinabing equipping, ini-equip ka, pinalalago ka. Pag sinabing furnish, pinapakinis ka. Di ba? Parang ano yan. Halimbawa, nag-skim coat na, nagpintura na, furnishing na yan. Pero kapag yung nagpahalo blocks pa lang, marami pang rugged, so medyo matagal pa yung proseso. So, the purpose ng fivefold ministry ay para tayo ay dalhin sa proseso. Pinapalago, pinapasakdal, araw-araw may nababago sa atin, lumalago tayo, natututo tayo, may mga bagay tayo na pagtatagumpayan, and yet, habang nasa lamang ito, may pagkakamali pa rin. So, patungo ito sa maturity. From perfecting to perfected. Amen. From equipping to equip, from furnishing to furnish. So, meron niyang proseso. Merong time span, mga mahal kong kapatid. So, kung ang titingnan natin ay ngayon mismo, hindi pa po tayo sakdal. Pero pinapasakdal. Pero sa kaisipan ng Panginoon, tayo mga sakdal na dati pa. At mararanasan po ba natin na hindi na makapag-commit ng kasalanan kahit po tayo ay nasa laman pa? Or mararanasan lang natin ang sinless perfection kung nag-body change na po tayo? Hindi. Bago mag-body change, mararanasan po natin ang kasakdalan. Dahil mararanasan natin yung pananahan ng Panginoon, yung fullness, yung tinatawag na adoption. Kaya nga pag naranasan na natin ang adoption, ang fullness, mga mahal kong kapatid, then saka tayo magbabody change. Walang magbabody change na hindi mo na inabot ang kasakdalan sa lamang ito. Kaya nga yung tinatalakay natin na heart series, may kinalaman yon sa mga bagay na sa ating puso na kinakailangan nating pagtagumpayan hanggang sa tayo ay maging mga sakdal along the way sa dulong bahagi. Then after that, sa maikling panahon, magbabody change na tayo. Rapture na. Okay po ba yon mga kapatid? Okay, salamat. Question number 18. Sa millennium po, maghahari po ang nobya na kasama ng Diyos ng 1,000 years. Ngunit sa Revelation chapter 20 verse 7 to 9, bakit po papakawalan muli si Satanas? Mangyaring may madadaya pa po ba ng mga anak ng Diyos sa millennium kahit natapos na ang rapture? Wala na pong madadayang anak ng Diyos. So, kung sasagutin ko to ng general, bago ko basahin ang mga quote from the prophet para mas maintindihan natin yung tanong, meron pa bang madadayang mga anak ng Diyos? Wala. Ang madadaya dito ay yung mga dati nang nadaya.
Yung mga tinatawag na wicked, mga mahal kong kapatid. So, basahin natin ang quote ng prophet, Sir Mary Ann, para lang mas maging malinaw kasi controversial ito. Ano ba meron sa Revelation chapter 20 verse 7 to 9? Basahin muna nga natin. Kasi yung tanong niya ay Revelation 27:9. Basahin natin. Punta tayo sa KJV natin. So, konting bilis para makakarami pa tayo. Revelation chapter 20 verse 7. Ano meron diyan? At kung maganap na ang 1,000 taon, si Satanas ay kakalagan sa kanyang bilangguan. English nga natin. And when the 1,000 years are expired, Satan shall be loosed out of his prison. Verse 8, hanggang verse 9, and shall go out to deceive the nations which are in the four quarters of the earth, Gog and Magog, to gather them together to battle, the number of whom is as the sand of the sea. And they went up on the breadth of the earth, and compassed the camp of the saints about in the beloved city, and fire came down from God out of heaven and devoured them. Quotes tayo. First quote about dito, Satan was loosed out of his prison. Yeah, paragraph 343, sabi ng prophet, Satan was loosed out of his prison and went to gather all the people, the wickeds. So ang igagather niya, after siyang pakawalan, ay ang mga makasalanan ng mga masama, to bring them to this place, and God rained fire and brimstone out of heaven, and they were consumed. So hindi to mga anak ng Diyos. So nagtanong nito, wala na pong mga anak ng Diyos na madadaya. Lahat ng mga patay na nabuhay mula sa panahon ni Adan, lahat ng mga makasalanan sa panahon ni Noah, ibabangon ulit. Ang tawag dito ay second resurrection. Mamaya mababasa natin. Another quote. At the judgment seat of Christ, sunod-sunod lang, Sir Mary Ann. Paragraph 222. Now, there you are, the question, while ago. See, at the judgment seat, Jesus, the church, the bride, was raptured, went up into glory, and was up there, and was married. Return back to the earth and live 1,000 years. At the end of the 1,000 years, Satan was loosed out of his prison that is bound by an angel with a chain, not a log chain, but a chain of circumstances or circumstance. So hindi naman talaga literal na kadena ang ikinadena kay Satanas, kundi kadena na tinatawag na chain of circumstance. All of his subject was in hell. All that was resurrected on the earth was redeemed, and Jesus with them. He could not work on nothing. But at the end of the 1,000 years, the second resurrection. Blessed and holy is he that has part in the first resurrection, on which the second death has no power. Mapala daw yung makakasama sa unang pagkabuhay sapagkat walang kapangyarihan sa kanyang ikalawang kamatayan. Ibig sabihin, yung magiging parte ng ikalawang resurrection, bubuhayin ka, tapos papatayin ka ulit. Ano yung ikalawang kamatayan? Dagat-dagatang apoy. Kaya nga yung ipapaulan, sabi pa ni Pastor Nestor, yung ipapaulan na yan na apoy, yan yung magiging lake of fire. Di ba? Kasi nasa ng lake of fire? Apoy yan na inihanda ng Diyos para sa mga makasalanan. At isang araw, yan ang magiging judgment sa kanila. Another quote. Ituloy natin, Mr. Merian. Now notice, paragraph 223. Now notice in the second resurrection, when they come up, then Satan's loosed out of his prison for a little season. Then the judgment is set. Now watch, Jesus with the bride as king and queen, sit at the throne, white throne judgment, and the books were opened, the books of the sinners. And another book was opened, which was the book of life. And every man was judged thus by the bride. Know ye not, taking these little matters before the law, know ye not that the saints shall judge the earth. See? All right. So yung mga nobya ni Kristo, kasama nga hatol sa mga tao nga harap
sa dakilang paghatol na gagawin ng Panginoon. Sa second resurrection, lahat bubuhayin, mabuti at masama. Sa first resurrection, ang mabubuhay lang, nobya ni Kristo. Tama ba, mga kapatid? Parte sila doon. Foolish virgins at mga righteous people. Then, ang second resurrection ay para sa lahat. Bubuksan ang lahat ng mga aklat kung saan naroon ang mga nagawa ng mga tao, mabuti man o masama, at hahatulan sila base sa kanilang ginawa. At yung mga madaya, yung mga makasalanan, yung tatawag na wicked, bago sila tuluyang isugba sa dagat-dagat ng apoy, once and for all, dadayain ulit sila ni Satanas. Sasabihin, subukan natin. Baka may pagkakataon pa tayo na daigin sila. Di ba? Kumbaga, alam na nila na mapapahamak na sila, pero itong si Satanas dadayain ulit sila. False hope. Bago sila tuluyang isugba sa dagat-dagatang apoy. Another quote. Thus the grain of wheat that became a plant for the harvest. Sabi ng prophet, thus the grain of wheat that became a plant of the harvest is the record of the church. And even as not all the wheat plant is wheat seed, and as not all the plant is used in the harvest, so with the church, all of the church is not divided, and neither is it all given eternal life, but a part of it is gathered into the garner, and a part of it is kept that it might enter into eternal life in the second resurrection. And part of it, which is accounted chaff, is born into the lake of fire. And this is exactly what John the Baptist and Jesus said. For John said that the wheat would be garnered and the chaff burned. Jesus said, bind the tares and then gather the wheat. The ecumenical move will bind the tares, the third churches together. For the tares must be bound first, and though their end is burning, they are not born at their binding, but reserved to a latter dates, which is at the end of the 1,000 years. So ang pagbabinding, mangyayari ngayon, mga mahal kong kapatid. Ibabind muna sila. Pag nabind na sila, tayo namang mga nobya ni Kristo, mararapture. Pero ang pagsusunog sa kanila, after 1,000 years pa. Kumbaga parang damo yan at andyan lang, dyan lang. Merong itinakdang panahon ng Panginoon kung kailan sila susunugin at susunugin daw sila after 1,000 years. Tuloy natin pagbasa. Sabi dito, they are not born at their binding, but are reserved to a latter date, which is at the end of the 1,000 years, or the second resurrection. But once the tares are bound, the rapture can take place, and does so, at some time between the binding and the revelation of the Antichrist. Then will come the day when all stand together, as seen in Daniel. The king will be there with his bride, and in front of them will be the multitudes who are to be judged. Yes, all are there. All the books are open. A final disposition of all is made. The harvest is indeed over. The books, once opened, are closed. So malinaw, mga mahal kong kapatid, sa nagtanong nito, bakit kinakailangan pakawalan si Satanas? Sapagkat meron pang pinali na gustong gawin ng Panginoon sa dulo. So sa ilang pang mga tala ng prophet, hindi ko na po babasahin, sa paksa niyang The 70 Weeks of Daniel, 1963, ang Revelation 27-9 patungkol sa Gog and Magog ay final ito, the final battle and final judgment na gagawin ng Panginoon sa mga makasalanan, kasama na po si Satanas. Sa paksa naman niyang The Church in its Condition, sinabi ng propeta na ang mga ito ay hahatulan sa lake of fire dahil sa kanilang kahuli-hulihang pagtatangka ng rebellion. So, susubukan pa rin ni Satanas na mag-alsa, mga kapatid. Hihimukin niya ang mga taong binuhay sa second resurrection. Lahat ng mga masama ay muli niyang madadaya. Grabe. Yung mga nadaya na binuhay ng Panginoon, dadayain ulit niya. Iipunin niya para sa huling, sabi nito, final battle. So ang tanong, meron bang mga anak ng Diyos na madadaya pa? Wala na po. Sabi ng propeta, ang madadaya ay ang mga dati nang nadaya pa.
Okay, so nagtanong, sana malinaw. Okay, next question tayo. Actually, matagal na rin natin itong pinapangaral. Actually, sa nagtanong niya, sabi niya parang hindi pa daw niya ito napakinggan. Sa loob ng 5 years niya sa church, hindi pa daw niya napakinggan yung paksang ito. So, pwedeng hindi talaga natin natalakay ng direkta. Nababanggit-banggit lang natin, pero nung mga nakarang panahon, tinalakay natin ito. Kaya sa mga nagba-Bible study natin, siguro panahon na para daanan din natin ito, mga kapatid. So, marami tayong hindi pa natin naituturo sa church. Kay Brother Wilson, nagsisiris ang 7 church ages, ang dami pa. Diba? 7 seals, 7 trumpets, 7 bias, ito nga. Ang dami pa. Kasi mga Bible study natin mga kapatid, ang dami nating assignment. At kagaya ng narinig nyo, sabi nung nagtanong dito, 5 years na daw siya. Parang hindi pa daw yun napakinggan ng paksa patungkol dito. So sana kahit paano nakatulong yung kasagutan natin. Question number 19. Ang baptism with the Holy Spirit po ba at adoption ay same event po ba? No. My direct answer is no. It is a different event. Baptism with the Holy Ghost is the born-again experience, the new birth, and the adoption is the maturity, the perfected, the furnace, the equipped, and it is the placing of the Son. Basa tayo ng quote, Sister Mary Ann, para mas maging madali. I believe that we must be born for these things. I do that. I believe that we are all baptized with the Holy Spirit and brought into the body, and then we become sons. But then after sons, there's a placing of sons or the adoption of sons. So pinag-iwalay ng propeta yung born-again experience, yung baptism with the Holy Spirit sa tinatawag na adoption. Another quote, listen, your adoption is not your birth. Yun na, Sir Mer. Listen, your adoption is not your birth, your adoption is your placing. Now, paragraph 115, laktawan natin. Now here we are. This is what hearts Pentecostal, a little. They say, I got born again. Praise the Lord. Got the Holy Ghost. Fine. You're a child of God. That's right. But yet, that ain't what I'm talking about. See? You were predestinated unto adoption. Adoption, it is a placing a son. Another quote. Now we have the earnest. Our spirits groaning for the full adoption. But now we have the earnest of it as we receive the Holy Spirit. It is the earnest of our complete adoption or complete salvation. How beautiful. I just love that. All right. We are waiting for the fullness of adoption. Yan din pang hinihintay natin hanggang ngayon, mga kapatid. We are waiting for the fullness of adoption. Yung indwelling ng persona mismo ng ating Panginoon. Ang meron tayo, presence pa lang niya. Iba po yung presence sa persona mismo. Meron ng indwelling na nangyayari, nananahan na ang Panginoon ng kanyang salita, but only His presence. Not yung persona mismo na magiging parte tayo, mga kapatid. Sabi dito, we are waiting for the fullness of adoption. This will take place when? At the first resurrection, bago yung pag-agaw. That's when our bodies will be changed from these vile creatures that we are and will have a body like His own glorious body. For we shall see Him as He is, and we will be like Him when He appears. We appear in His likeness. We will have a body like His, a glorious, glorified body. And all the trials and struggles of life will fade off into a little mist and blow away to never be no more. Amen. Naintindihan niyo ba? Lahat ng mga struggles natin, problema, mawawala, mga mahal kong kapatid. In these earthly tabernacles, which we now groan in, we're waiting for that earnest for the salvation, fully, in its fullness to come. But now, in these tabernacles of clay, we have something that tells us that we have raised up so far. Amen. What is the earnest? It is a little down payment that holds. Alin yon? Yung baptism of the Holy Ghost. Earnest pa lang. Ito yung Episo 1:13, mga mahal kong kapatid. Ganito din po yung pagtuturo sa inyo ni Brother Ryan. Now, once when we love the things of the world, once when we sinned and went about doing things of the world and cared not for God, we were alienated from Him, without God, without Christ in the world. Now God sent His Holy Spirit. True that we are lifted up from those things. Now we have the earnest
Ang isinugo pa lang sa atin ay ang Espiritu ng anak. Kaya nga ang baptism with the Holy Ghost, ang meron sa atin, partial. Yung Espiritu pa lang ng anak. Yung presence ng anak. Pero ang adoption, mga mahal kong kapatid, yung fullness. Yung oneness ng ama at ng anak na mananahan sa anak ng Diyos. So basahin natin ang John, mga kapatid. Basahin nga natin John chapter 14, verse 23. Ito yung fullness. John 14:23. Pastor, Sir Meran? Naglalag. Okay, basahin ko. John 14:23. Jesus answered and said unto him, If a man love me, he will keep my words. So kanina binanggit ng propeta, minahal natin ang mundo, mahal natin ang mundo, mas mahal natin ang mundo kaysa sa Diyos. Pero kapag nagawa nating mahalin ng buong buo si Kristo at iningatan ng kanyang salita, sana nga may plus na, if a man love me, he will keep my words, and my Father will love him, and we will come unto him, and make our abode with him. So hindi lang yan yung anak na nananahan, kundi yung oneness ng ama at ng anak na mananahan. And that's the adoption, mga mahal kong kapatid. Yan yung fullness. So, ang meron lang tayo, yung partial. Malinaw ba, mga mahal kong kapatid? Yung tatawag na earnest. Down payment pa lang ang meron tayo. Pero sabi diyan, aabutin natin ng kasakdalan, mamahalin natin ang buong buo si Kristo, tinuturuan niya tayo, tinutulungan niya tayo, pero isang araw, ang Ama mismo, ang Diyos Ama. Ngayon, hindi tayo makadirekta sa Ama. Kinakailangan natin ang Panginoon na maging tulay. May mediator tayo. I am the way, the truth, and the life. No one comes to my Father except by me. Pero isang araw, sabi ng Panginoon, hindi ko na kayo ipag-pray sa Ama. Hindi nyo na ako kailangan para kayo makatawid sa Ama. Kayo mismo ay pwede nang dumirekta sa Ama. Kailan yan mangyayari? Fullness. Sa tinatawag na adoption, mga mahal kong kapatid. Sana sa nagtanong, ay nasagot ko yung tanong mo. Same event po ba? Hindi po. Ito ay magkaiba. Ito ay tila ba yung beginning at yung ending. Yung baptism with the Holy Spirit, ito yung pasimula mo bilang anak ng Diyos, at yung adoption ay ang dulong bahagi, which is ang manifestation na ng isang matured, powerful na anak ng Panginoon na meron ng kapangyarihan at authority. Another question, number 20. Ang John 16:13 po ba? Howbeit when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth, for he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will show you things to come. So, refer yung John 16:13, may pananahan na po ba ang Holy Spirit? Depende. Merong pinananahanan na born again, na baptized ng Holy Ghost, meron namang hindi pa. Pero sa mga kapatid na pinapalago ng Panginoon, na tinuturuan ng Espiritu ng Panginoon, na tinutulungan niya, may pananahanan na. Pero partial pa lang, kagaya ng paliwanag natin sa question number 19. Hindi pa yung fullness. Meron na po bang pananahan? Meron na po. Malinaw ba, mga mahal kong kapatid? Meron na bang pananahan? Meron na. Pero kung hindi nyo pa nararanasan na ma-born again, totally, maranasan ng baptism with the Holy Spirit, kumbaga, 10 years na kayo, walang nababago, walang nangyayari, wala pang nananahan sa'yo. Hindi mo pa naranasan ang baptism with the Holy Spirit. Sapagkat ang isang kapatid na nakaranas ng baptism with the Holy Spirit, tinuturuan siya ng Espiritu ng Panginoon. Lumalago yan. Nababago yan araw-araw. Kaya kung hindi tayo lumalago, walang nangyayari sa atin, 1 year, 2 years, 3 years, 5 years na tayo, ibig sabihin, yung unang bahagi, na tinatawag na baptism with the Holy Spirit, pananahan ng Espiritu ng Panginoon, yung presence niya, wala pa. So, kinakailangan natin ipanalangin, Lord, nais ko pong maranasan ang baptism with the Holy Spirit, kung hindi nyo pa nararanasan. Pero I do believe marami na pong nabautismoan dito ng Espiritu Santo ng Panginoon. Pero ang kailangan natin, magpapatuloy tayo hanggang sa tinatawag na adoption. Malinaw ba, mga mahal kong kapatid? Okay, next question. So, matatapos natin to. Binibilisan ko na.
Question number 21. From denomination to message believer. Active. At di lang basta active, kundi naunawa ng mensahe at gumagawa ng ayon sa kalooban ng Panginoon, sinisikap na mamuhay na may kabanalan, and by predestination, hindi po pala siya nobya. Posible po ba siya na righteous? As righteous o foolish virgin? By predestination, hindi pala nobya. Ang saklap naman. Ginawa mo lahat. Wala kang absent sa gawain. Pero at the end of the day, by predestination, ikaw pala ay foolish virgin. Yeah, wala tayong magagawa. So kung meron mang dito, huwag ka lang maging Judas. Si Judas kasama ng Panginoon sa loob ng 3.5 years. Pero at the end of the day, itong si Judas ay hinudas ang Panginoon. Mas maigi pa yung mga foolish virgin kasi nagkamali lang sila, kinulang sila ng langis, pero sa panahon ng tribulation, sa pagpapasimula, marirealize nila, nagkulang sila. Magsisisi sila at itataya nilang kanilang buhay, ibubuhis nila, handa silang mamatay para sa salita ng Panginoon. So yeah, they are part of foolish virgin, not righteous. Kasi ang righteous, yan yung mga taong hindi nakarinig ng mensahe. So ang magiging righteous ay mga taong hindi napakinggan, hindi nakilala si Brother Branham, hindi narinig ang mensahe sa panahon natin, pero maliligtas sila dahil naging mabuti sila sa mga anak ng Diyos. Amen. Part ba sila ng foolish virgin? Yes. Kung hindi nobya ni Kristo, in by predestination, hindi nakasama sa rapture, pero sinikap niya, nagkulang lang siya ng langis, part siya ng foolish virgin. Malinaw ba mga kapatid? Question number 22. Ano pa po ang mga paghahanda na dapat gawin para makasama sa darating na pag-agaw? Well, ang dami nating sinabi, mga pagtuturo, pangaral, ano pa ba? Ano pa ba? Pero ang sagot ko, higit na pahalagahan ang gawain at ang pakikinig ng salita ng Diyos. Yun lang yun eh. Ano pa ba? Siguro kulang pa tayo sa pakikinig, kulang pa tayo sa pag-aaral, sa pananalangin. Higitan lang natin. Mas pa. Kung dumadalo ka ng gawain, mas pa. Kung nakikinig ka, mas pa. Kung nananalangin ka, mas pa. Malinaw ba, mga kapatid? Huwag ka lang dumadalo, hindi nadadalo. Yung pinaghahandaan mo, great tribulation. Good luck sa'yo. Sabi ni Brother Junior, kita-kita tayo sa finals. Okay. So, marami pa. Gawin lang natin ng mas. Yung nagtatanong, siguro, nagagawa na niyang kalooban ng Panginoon kasi ang tanong niya, ano pa po ang mga paghahanda? Ibig sabihin ng kapatid na ito ay naghahanda. Nasa gawain niya, masasabi ko, yung nagtanong talaga nito ay malaguna. Hindi ko masabihin kung sino, pero ito ay galing sa isang kapatid na malaguna, napakalaguna. Pero nagtatanong pa siya, ano pa po ang mga paghahanda? So para din ito marahil sa mga hindi naghahanda. Kung wala kang ginagawang paghahanda, sorry to say, naghahanda ka rin. Para sa dakilang kapigatian. So ano pa ba ang mga maghahanda? Higitan nyo pa. Mas pa na pahalagahan ang lahat ng dapat pahalagahan. Question number 23. Paano po masasabi ang isang mananampalataya ay malaguna sa buhay pananampalataya? Napakarami. Mas pa. Pero ito na yung sagot ko. Mas nauunawaan na niya ang kalooban ng Diyos at nasusunod ng mas madali ang kalooban ng Diyos. May paninindigan, may mga patotoo at mga karanasan sa Panginoon. Mas nauunawaan na niya ang kanyang kahinaan at mga kakulangan at kanyang pinaglalabanan. At mahalaga sa kanya ang gawain ng Panginoon at ang ministry na kanyang ginagampanan. Kung andun kayo, you are preparing and you are soon to be ready sa darating na pag-agaw at pagiging totally matured. Question number 24. May nabanggit po ang isang brother na hindi daw po dapat magsandal na may takong ang isang sister. Nais ko lang pong i-clarify kung hindi po ba talaga pwede magsandal na may takong kahit 1 inch lang po. May masama po ba sa paggamit ng sandal na may takong? At nabanggit po ng mga nakaraang gawain, dalawang tanong, na dapat po ay nakalugay lamang ang mga buhok ng mga babae. Pero paano po kung kailangan talagang talian? Dahil sa ibang mga kadahilanan, kagaya na lamang po kapag nasa school, work, events, at lalo na po kapag mainit ang panahon. Ang tanong ko po ay fixed na po ba talaga na hindi dapat nagtatali ng buhok ang mga sisters? Pasasagutin natin si Brother Branham.
Kasi wala rin akong sariling opinion dito. Pwede akong sumagot, pero mas magandang nasa mensahe. About sa heels. Now, and so, then Jezebel, when she got in there, she stomped that little high heel shoe she was wearing, and she said, "Now Ahab, I run this business as wrong to begin with. The man is in us. All but in the United States, a woman was the head of the house here. It is a woman country, the one she got America." So, si Jezebel daw po ang nag-heels. So, according to the prophet, unang nabanggit niya ang mataas at takong, hindi naman 1 inch, ay itong si Jezebel. Another quote, "If you see naman today," kunting bilis, 12:00 na. Ha? Ay, tama ba? Sige nga, balik mo. Balik mo muna sa sangkot, Sir Merian. Yeah, little high heel. So, siguro mga 1 inch yan. Yung nagtanong, kahit po ba 1 inch? Little high heel. O baka nga half inch lang yan. Little high heel. So, ang nagsuot daw niyan, si Jezebel. Another quote, para matapos natin. If you see naman today that's supposed to be a holy man, here comes his wipe down, like the first lady, one of those great big hair does out like this, and red stuff on one side, and green stuff on the other side, and look like she's been hit in the mouth with a faint brush and all this kind of things like that, walking down the street, a little window like close like that, and heels about so high, ito naman sobrang taas, and heels about so high, twisting along, na ibig sabihin, kumikimbot-kimbot pa, minsan down the street, and say, "That's a holy man's wife. I'm not telling jokes. I'm only making statements." So, hindi daw maganda. Natingnan ng isang babae ay merong mataas sa takong at kumikinding-kinding pa. Kasi kapag nakatakong naman talaga, di ba? Ang sarap maglakad. Kinakailangan mong maging balanse. Another quote. Wala na pala. About yun sa heels. So, pwede ba? Sabi ng propeta, si Jezebel daw ang nagtakong. Bala na kayo. Kasi Brother Ryan, okay lang ba? Well, depende sa conviction ninyo kung hinahatulan kayo. Pero sabi kasi ng propeta, hindi maganda. So, sinasabi ng propeta, kung ang dahilan ng pagtatakong ninyo ay para lang tumaas-taas yung height ninyo, so be natural. Alagaan nyo lang yung height ninyo. Kung 4'3" kayo, 4'3" kayo. Kung 4'4" kayo, 4'4" kayo. About sa nakalugay na buhok, pasagutin ulit natin si Brother Branham. Another call, Sir Marian. May nagtanong sa kanya ng ganito ding tanong. Brother Branham, does this 1 Timothy chapter 2 verse 9 mean a woman cannot braid her hair? Does braid hair mean braided hair? Ibig sabihin sa mga nakasalapid, mga kapatid, pero tingnan natin. Notice na tayo. Notice, a braided hair in that day was the sign of a street woman. That's what she done. Braided her hair, and Paul said to the Christians, now that adorning, let not it be of a braided or broided, in braid is the same thing, to braid their hair because it looked like the rest of the world. Now you're supposed not to look like the world or act like the world. See? The women are supposed to be different there. See? Now, braiding hair. Today, braided hair is pretty. And it's a long way from the passion of the world. You see, the women, the way they do their hair today, just keep your hair in any way. Just don't look like the world. See? Don't look or dress like it. If they wear shirts, you wear a dress. If they do their hair all, cut it all off and bob it, tatali, yung mga palubo-lubo pa, and do them ever, you just let yours alone. Ibig sabihin yung sa'yo, panatilihin mo lang na ganyan in natural way. And the braid, but braided, the question was, does braided men, braided, yes, that's right, and now on the street, now I looked that up to find out years ago, what the braided hair mean. Ito na. Tinignan daw ni Brother Branham, kung ano bang braided hair. Sabi niya, ano bang ibig sabihin nito? The woman of old, they just fold their hair back and tied it. Itinatali. Itinataas, tapos tatalian. More like in the
ponytail today. So ano bang ponytail? Paano yung ponytail? Hindi nakasalapid. Nakatali lang. So ang braided daw, sabi ng prophet, sa panahon natin, hindi man totally sinalapid, pero kapag tinalian, tinay, ang tawag daw diyan ay ponytail today. And they went around. They have robes on like that, but the women of the street took their hair and braided it all across their heads and wrap it around like that and put flowers in it, the things like that. So yung iba, nilalagyan pa ng mga decoration, and that was kind of the flapper on the street. Just like we would see the flapper today. Ano ba ibig sabihin ng flapper, mga mahal kong kapatid? Di ba yung mga worldly na mga tao na nakikita natin dyan sa labas. Today, sabi dyan, the way she dressed, I'm saying flapper. Because you know, I'm old man. So that's why they called them in my days. What is it they call them today? I don't know. Chicks or something or another. Either what it is, give them any kind of name. They like it. So according to the prophet, ito daw ay sign ng mga street woman. Ng makamundong pag-aayos, mapadabit man o mapabuhok, ito ay paraan ng sanglibutan. At sinasabi ng propeta, lahat halos ng sinasabi niya, be natural. Be natural. So yung tanong, paano kung mainit? Paano sa school? Kung nire-require? Wala kang magagawa. You are subject to obey. So alam mong mali, hingi ka ng paumanhin at ang tawad sa Panginoon. Kasi hindi ka naman mamamalagi sa school. Kung kaya mong manindigan, so be it. Pero kung takot ka, wala kang magagawa kasi batas siya ng eskwelahan, batas siya ng trabaho. Kaya nga sabi ng propeta, doon na lang kayo sa bahay. Kung yan ay may asawa na. Di ba? Dalaga na, lalo na yung nagme-makeup, nagsushorts, kadalasan kanya sa Maynila, magko-compromise ka talaga. Dahil alam mong mali, kung nagagawa mo yan, napipilitan ka, hindi ka pa malago, wala kang paninindigan, just ask for forgiveness, hangi ka ng tulong sa Panginoon, at isang araw, palalayain ka ng Diyos kung kasama ka sa nobya ni Kristo, makakasama sa pag-agaw. Pero kung hindi ka makakasama sa pag-agaw, mananatili ka sa trabaho, sa school na nakaganyan, may iwang ka. At ma-realize mo balang araw, maglugay ka sa panahon ng dakilang kapigatian. At doon mo pa pahabain ang buhok mo. Malinaw ba, mga mahal kong kapatid? As long as, sabi ng prophet, hanggat maaari, be it in natural way. Huwag nang dagdagan pa ng anumang mga dekorasyon, palamuti, o anumang mga kaparaanan pa. Last question. Question number 25. Maraming beses ko na pong naririnig na hindi po pwedeng makipamatok ang isang believer sa unbeliever. At nung pinangaral niyo po yung you're just as good as a dead man, lalo pong naging burden sa puso ko ang bagay na ito. Paano po kung ang isang tao ay ikinasal na hindi pa nabautismuhan o hindi pa mananampalataya sa isang mananampalataya? Mananampalataya na. May pananagutan po ba sila sa Panginoon? Yung unang tanong, may pananagutan ba sila sa Panginoon? Ang may pananagutan ay yung believer. Kasi alam niyang wag makipamatok, nakipamatok siya. So ang may pananagutan ay ang believer. At may kinalaman sa kaniyang sukat. Kung siya ay nasa ministry, kung siya ay preacher na, kung siya ay partner ng ministry, ano man ang kanyang ginagampanan, sa music man o sa pangunguna, at nakipamatok siya sa hindi mananampalataya, mas mabigat ang consequences. Pero kung hindi pa siya aktibo, noong mga panahon na yon, hindi pa siya malago, magaan din. Kaya nga, di ba sabi ng scripture, yung binigyan ng marami, sisingilin ng marami. Yung binigyan ng kaunti, ibig sabihin ko, kunti pa lang yung nauunawaan mo, kunti lang din yung sisingilin sa'yo ng Panginoon. Kaya yung mas marami nang may alam, marami nang narinig, pero nagawa pa rin sumuway, nakipamatok pa rin, marami kang aanihin. So nag-compromise ka, asahan mo na napakaraming consequences, meron kang aanihin, merong mga resulta, bunga, yung nagawa mong pagkakamali. Pero ang maganda kung may tatama yan. Sa pagpapatuloy, sabi dito, at kung may tatama po ba ito sa pamamagitan ng pagpapabautismo o pagtanggap noong hindi mananampalataya? Yes. Doon mapuputol yung sumpa. Doon mapuputol yung paglaki ng ginawa na kamalian
at hindi nahahayaan pang mamunga ng napakarami pang mga consequences. So kahit papaano, yung mga dapat pang mangyari na hindi maganda, malilimitahan na. Kaya yung sunod na tanong, ito po ba ay may kinalaman din sa mga bagay na pwede nilang maranasan? Yes. Kung hindi agad yan may tatama, mas marami pang mga suliranin, circumstansyang hindi maganda ang mararanasan nila. Pero kung naitama naman kaagad, may kinalaman din yung mga mangyayari. Ang mga kasunod naman yan ay mga pagpapala na. So, depende yan, mga mahal kong kapatid. Kung naitama ka agad, naputol na kaagad yung nagawang pagkakamali, hindi na yung mamumunga pa ng mga bagay na mali, at kung naitama na, ang kasunod niyan, kung meron mga pinagdadaanan pang suliranin, problema, struggle, kahirapan, pagpatuloy lang, sapagkat ang kasunod niyan ay mga bunga na galing sa Panginoon. Malinaw po ba? So, may pananagutan, yung isang yung wala pang alam, yung hindi mananampalataya, wala siyang pananagutan. Inosente siya. Pero kung nasharean siya nung brother, halimbawa, o sister o brother, unbeliever yung kanyang girlfriend, shinera na ng shineran, at hindi nakinig pa yung boyfriend o girlfriend, may pananagutan na siya. So, may mga mangyayari na dyan sa unahan, kung magkatuluyan sila, nagpakasal sila, meron ng mga bagay na may aanihin pa. Meron pang sabihin natin, meron pang mga consequence, mga bagay na negatibo na pwede nilang maranasan, gaano kabigat o kalaki yung nagawang pagkakamali. Pero kung pinutol na yan, tinapos na, itama na, tumanggap na yung hindi mananampalataya sa Panginoon at ginagawa na yung kalooban ng Panginoon, bagamat nagsasuffer pa rin ngayon ng mga bagay na hindi maganda, ang kasunod naman yan ay mga bagay naman na galing na sa Panginoon. Amen. Okay. So, salamat sa Panginoon, mga mahal kong kapatid. Natapos natin yung 25 questions natin. Kung merong hindi na-satisfy sa mga sagot ni Brother Ryan, lahat naman ang nagtanong sa akin ay through by messenger. Minessage nyo ako sa mga tanong ninyo. Halos lahat ay minessage ako sa messenger. So kung hindi kayo satisfy o may dapat iklaro, may follow-up, sabi nyo, Kuya Ryan, parang hindi pa rin po ako kampante, hindi pa rin po ako payapa at satisfy sa naging kasagutan. Pwede nyo po bang mas linawin pa? Yeah, I can do that, mga mahal kong kapatid. Pagpalain kayo ng ating Panginoon, tapos na po ang ating question and answer. Pagpalain tayo ng ating Panginoon, ating po siyang palakpakan, mga kapatid. I-plus mo nga yung PowerPoint natin, Sir Marian. Kasi meron tayong 26 slides. Para lang maging 27 slides yan. Yeah. Shalom. Peace be with you, mga mahal kong kapatid. Nawa sa mga kasagutan natin, ang tamuhin ninyo ay kapayapaan na mula sa ating Panginoon at pagpalain kayo ng ating Panginoon. So, tapos na po ang question and answer. Tayo pong lahat ay maaari nang tumayo, mga kapatid. Tayo magpasalamat sa Panginoon.